sabi niya. Hindi ko na kaya. Masyadong mabigat ang pasan mo. Sa sandaling iyon, akala ko matatawa ako. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga mata ng isang taong inabandona. Inisip ko, hindi na dapat ako lumapit pa. Ngunit noong gabing iyon, biro lang na sinabi ng kaibigan ko, kung ganoon, ako na ang bahala sa ate mo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tahimik at tuluyang nagbigay ng linya sa pagitan namin. Noong gabing iyon, inanyayahan ako sa bahay ng aking matagal ng kaibigan na si Jay. Mga simpleng home party tuwing weekend ito at inasahan ko ang komportabling pagtawanan at kwentuhan sa pamilyar na kapaligiran. Ngunit habang dahan-dahang kumakalat ang malambot na ilaw sa sala, ang unang nakakuha ng atensyon ko ay hindi si Jay, kundi si H na nakaupo sa tabi niya. Hindi siya estranghero. Nakailang beses na kaming nagkasalubong sa mga okasyon bilang isang dating kasamahan ni Jay sa opisina. Ngunit ngayon, tila iba siya. Mas kalmado ang kanyang ekspresyon kaysa dati. Sa bawat paglingon niya, bahagyang gumagalaw ang kanyang mga hikaw na parang pilak at ang buhok na bahagyang nakalugay sa kanyang balikat ay nagdagdag sa kanyang malumanay na dating. Mayroon siyang tahimik na ganda na mahirap ipaliwanag. Bati ni Jay, buong sigla siyang kumaway at sa tabi niya dahan-dahang ngumiti si H. Ang ngiti na bahagyang napaikli ang mga sulok ng kanyang mga mata tulad ng isang malambot na kurba ay hindi lamang isang magalang na pagbati, kundi tila ekspresyon ng isang taong bahagyang pagod. Nang maupo kami sa hapag, natural na naupo ako sa tapat ni H. Sa bawat pag-ikot ng kanyang mga daliri sa hawak na baso ng alak, ang mahinang tunog ng salamin na sumasagi sa salaming mesa ay lumikha ng alon sa hangin sa silid. Hindi marami ang kanyang sinasabi, ngunit naroroon ang kanyang presensya, tahimik na pinupuno ang espasyo. Habang lumilipas ang hapunan at nagiging mas malalim ang usapan sa hindi malamang dahilan, patuloy kong napapansin ang ekspresyon ni H. Kapag may nagsasalita, bahagya siyang tumatango, ngunit sa kanyang mga mata ay palaging mayroong banayad na kalungkutan. At kahit sa kanyang pagtawa, hindi ito ganap na nawawala. Sa gitna nito, pabirong sinabi ni Jay, "Ate, nahihirapan ka ba ngayon dahil sa lalaki? Kanina mo pa nga sinasabi yan." Huminga ng malalim si H at ibinaba ang kanyang baso. Sinabi ng taong iyon, "Hindi ko na kaya. Masyadong mabigat ang pasan mo." Tapos, hindi na siya nagparamdam. Sa sandaling ito, tila bahagyang nagbago ang temperatura sa silid. Bagamat maaari itong maging biro, hindi ganoon ang paraan ng pagsasalita ni H. Ang kanyang nakakunot na noo, ang bahagyang tensyon sa kanyang kamay, at ang pagngiti niyang may isang bahagyang pagkaantala ay hayagang nagpapakita ng kanyang sugat. Sa pagkakarinig ko noon, tila may kakaiba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, hindi ito simpleng awa. Tila nararamdaman ko lamang ang enerhiya ng isang taong naiwan mag-isa matapos umalis ang isang taong nagsabing masyadong mabigat. "Mahirap nga siguro," mahinang sabi ko. Tumingin sa akin si H at dahan-dahang pumikit. Sa maikling kilos na iyon, tila bahagyang nagalaw ang isang matagal ng pananggalang. Mula sa sandaling iyon, tila bahagyang nagbago ang aking pananaw sa kanya. Wala pang nangyayari, ngunit may isang bagay na tahimik at malinaw na gumagalaw. Pagkatapos ng hapunan, natural na nagbahagi kami ng mga gawain. Sinabi ni Jay na siya na ang magdedesisyon kung sino ang maghuhugas ng plato. Nagbiro pa siya bago pumasok sa kwarto para sagutin ang kanyang telepono. Naiwan kaming dalawa na lang ni H sa sala. May kakaibang hangin na dumadaloy, hindi maituturing na katahimikan at hindi rin naman awkward. "Ako na ang magliligpit," sabi ko habang dinadampot ang mga plato. Umiling si H at ibinaba ang kanyang baso. "Hindi na, tulungan na natin. Mapapagalitan ako ni Jay kapag hinayaan kitang mag-isa." Pabirong sabi niya at nagtungo sa lababo. Ang ilang hakbang na iyon ay tila napakabagal. Sa kakaibang paraan, ang kanyang likod ay kahanga-hanga. Ang maayos niyang damit, ang nakatali niyang buhok, at ang bahagyang pagod niyang balikat, walang sobra ngunit mahirap tanggalin ang tingin. Nagtabi kami at tahimik na naghuhugas ng mga pinggan.
Ang tunog ng tubig at ng mga basong nagbabanggaan ang bumubuo sa espasyo at ang tahimik na oras ay tila komportable. Pagkatapos, sa napakaliit na boses, sinabi ni H, "Minsan, hindi kayang tanggapin ng tao ang katapatan." Tumingin ako sa kanya. Nakatuon ang kanyang mga mata sa paghuhugas ng plato na parang sinusubukang mag-focus, ngunit ang kilos ng kanyang kamay ay bahagyang bumagal. Yung sinabi mo kanina, mahinang tanong ko. Bahagyang tumawa si H. Ngunit ang tawa ay sa labi lamang, hindi sa kanyang mga mata. Oo, sinabi niya na ang pagiging tapat ko ay nakakabigat sa kanya. Na masyadong malinaw ang damdamin ko at masyadong tapat ang mga iniisip ko at hindi niya kayang tanggapin iyon. Dahan-dahang ibinaba ni H ang basong pinunasan niya ng tubig. Ang kilos na iyon ay tila naglalabas ng mga damdaming matagal nang nakakulong. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Kung gusto ko, gusto ko. Kung kinakabahan ako, kinakabahan ako. Sinasabi niya na masyado itong mabigat. Nagkaroon ng katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga hindi napapanahong pag-alo o ang mga biro ay hindi akma. Kaya, sinabi ko ang isang simpleng katotohanan. Sa tingin ko naman, maganda ang pagiging tapat. Natigilan si H at tumingin sa akin. Nang nagtama ang aming mga mata, tila may bahagyang nabasag sa kanyang ekspresyon. Talaga? Mahinang tanong niya. Ang kanyang pagiging tapat ay hindi mabigat, ito ay totoo. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa likod ng aking kamay. Ito ay maaaring aksidente, ngunit ang maikling pagdampi na iyon ay nagpatigil sa tibok ng aking puso ng isang saglit. Naramdaman ba ni H ang pagdampi? Huminto siya sandali bago nagpatuloy, ngunit bahagyang namula ang kanyang pisngi. "Salamat," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw at puno ng init. Hindi lahat ay nakakaintindi ng ganito. Pakiramdam ko ay nasasayahan ako at gusto ko pang malaman ang higit pa bakit niya nararamdaman na mabigat siya at bakit niya itinatago ang kanyang damdamin kahit sa harap ng iba. Wala pa namang nangyayari, ngunit malinaw kong nararamdaman na ang maliit na pag-uusap na ito ay nagsimulang magbago ng isang bagay. Nang matapos na kaming maghugas ng plato, lumabas si Jay mula sa kwarto. May pagkapilyo sa kanyang mukha habang inaayos ang kanyang telepono. "Ang ganda naman ng atmosphere niyo dito," biro niyang sinabi. Habang tumatawa siya, bahagyang nagulat si H at agad na lumingon. "Ano ka ba?" Agad na sumagot si H, ngunit bahagya nang namumula ang kanyang mukha. Nagkunwari akong inaayos ang baso, iniiwasan ang aking tingin. Tila mas lalong natuwa si Jay sa reaksyon nilang dalawa. "Ate, hindi ka naman masaya nitong mga araw na to. Kahit ikaw lang, bantayan mo si ate," sinabi ni Jay habang tinutokso ang aking balikat gamit ang kanyang mga daliri at binigyan ng kahulugan ang kanyang huling salita. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Bagamat maaari itong ituring na biro, tila may kung ano ang gumalaw sa hangin sa silid. Tulad ng isang bato na nahulog sa ibabaw ng tubig, nagpapakalat ng mga alon. Nanlaki ang mga mata ni H at tumingin kay Jay. "Anong sinasabi mo?" Mas mahina at mas maingat ang kanyang boses kaysa dati. Napatawa ako na parang nagpapalabas ng hangin, ngunit sa loob may ibang damdaming gumalaw. Bagamat hindi akma ang biro, sa kakaibang paraan, hindi ito naging hindi komportable. Sa halip, tila may kumislap na ilaw sa isang bahagi ng aking puso. "Biro lang, yan," sabi ko habang nakatawa. Mas malakas na tumawa si Jay. "Pero, ate, napakasensitibo mo ngayon. Kailangan mong bantayan mo siya." Hindi siya seryoso, ngunit sa pagpapahaba niya ng kanyang mga salita, nagpatuloy siya sa kanyang biro. Ngunit nanatiling nakakapit si H. Bahagyang nakaurong ang balikat at tahimik na nakatayo. "Pasensya na," mahinang sabi ni H sa akin. "Naging pabigat ba ako?" Bahagya akong umiling. Hindi ako basta-bastang maialog ng ganoong mga salita. Nang masabi ko iyon, natanto kong nagsasalita ako ng may katapatan. Tiningnan ni H ang aking mukha, at sa kanyang mga mata ay may pagtataka, ginhawa, at isang napakaliit na ngiti. Sa maikling sandali habang wala si Jay,
Isang kakaibang malapit at tahimik na enerhiya ang dumaloy sa pagitan namin. Dahan-dahang umupo si H sa sofa. Nag-alinlangan ako sandali bago umupo sa tapat niya. Ngunit kakaibang naramdaman kong bahagyang malayo ang distansya. Ayaw mo talaga noon, di ba? Unang nagsalita ako. Umiling si H at ngumiti. Hindi naman sa ayaw. Nakakahiya lang. Medyo mahina na kasi ako nitong mga araw na ito. Sinabi niya habang kinukuskos ang likod ng kanyang kamay. Kapag may nagsalita ng biro tungkol sa akin, nakakakilos agad ang puso ko. Nanatili ang mga salitang iyon sa aking isipan. Huminga ako ng malalim at nagsalita, ngunit ang aking boses ay naging mas mababa at mas malambot na hindi ko namamalayan. Okay lang naman ang may maramdamang paggalaw, di ba? Nang marinig ni Ha ito, iniwas niya ang kanyang tingin. Ngunit sa sandaling iyon, isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Malinaw iyon. Isang senyales na ang isang bagay ay dahan-dahan at tahimik na lumilipat sa pagitan namin. Nang kami ay aalis na sa bahay ni Jay, may banayad na pag-ulan na bumabagsak sa kalangitan. Ang mga ilaw sa kalye ay sumasalamin sa basa at basang kalsada at ang hangin ay malamig, ngunit may kakaibang init na hindi nakakababa ng loob. Hindi ko inasahan na uulan pala, bulong ni H habang nakatingala sa langit sa labas ng pintuan. Hatid na kita sa inyo, sabi ko, natural na. Hindi ito isang malaking alok o labis na pag-aalala, tila ganoon na lamang dapat. Nag-alinlangan si H sandali bago tahimik na tumango. Kung gayon, sana. Nang kami ay sumakay sa sasakyan at pinaandar ang makina, may mahinang piano music na tumutugtog sa radyo. Ang tunog ng ulan na tumatama sa salamin ng bintana ay humahalo dito, tila lumilikha ng isang maliit na espasyo para sa aming dalawa. Kakaiba, no? Sabi ni H habang nakatingin sa labas ng bintana. Kapag mag-isa ako, mas malamig ang pakiramdam ng ulan na ito. Pero ngayon, hindi ganoon kalamig. Tiningnan ko siya, sandali. Bago ko pa man masabi, nakita ko sa kanyang gilid ng mukha kung gaano kahirap ang araw para sa kanya at kung gaano siya tahimik na lumaban dito. Kapag may kasama ka, iba rin ang pakiramdam ng tunog ng ulan, sabi ko. Dahan-dahang ngumiti si H. Nang huminto kami sa isang traffic light, ang sasakyan ay huminto at ang malambot na ilaw sa loob ay nagbigay liwanag sa mukha ni H. Sa sandaling iyon, ang kanyang tingin ay napunta sa akin. Isang maikling ngunit malalim na pagtatagpo ng mga mata. Higit pa sa simpleng pasasalamat ang naroroon. Pagkalito, pag-aalangan, tahimik na determinasyon at isang bagay na mainit na hindi masabi. Habang papalayo ang kanyang tingin, mahina kong sinabi, mahirap ang araw mo, di ba? Bahagyang nanginginig ang kamay ni H sa kanyang kandungan. Pagkatapos, malalim siyang huminga at tumango. Oo, totoo. Nakakapagod din sabihin na okay ka lang at nakakapagod din magpanggap na hindi mabigat para hindi sila mag-alala. Maingat kong inilipat ang aking kamay patungo sa center console. Hindi ito sapat na malapit para mahawakan ang kanyang kamay, ngunit sapat na malapit para maramdaman ang init nito. Tiningnan ni H ang kamay na iyon sandali bago tahimik na nagsalita. Kahit ganito lang na nakaupo kasama ang isang tao, parang gumagaan ang pakiramdam. Patuloy na tumatama ang ulan sa bintana ng sasakyan. Sa gitna nito, tahimik kaming nagtinginan ng ilang segundo. Ang makahanap ng taong hindi awkward sa katahimikan ay hindi karaniwan. Buti na lang siguro kung nandito ako, kaya medyo okay, sabi ko. Tumingin sa akin si H at malumanay na ngumiti. Oo, kaya ko naman ngayon. Ang mga salitang iyon ay hindi isang simpleng pagbati. Ito ay isang malalim na katapatan na lumalabas lamang kapag may isang taong mapaglalalapitan ng damdamin. Muling umandar ang sasakyan. At sa maikling biyahe, unti-unti kaming nagiging komportable sa isa't isa. Ang mga damdaming hindi kailangang sabihin ay tahimik at malinaw na nagkakaroon ng lugar. Ang maikling biyahe sa gitna ng ulan ngayong gabi ay nagpakita ng malinaw na mga linya ng damdamin na nagsimula sa pagitan namin. Ilang araw ang lumipas at si H at ako ay bumalik sa pang-araw-araw na buhay.
Ngunit ang dating komportabling pag-uusap ay nawala na. Matapos ang biyahe sa ulan noong gabing iyon, unti-unti nang lumalayo si H. Ang mga text ay naging maikli at ang mga sagot ay mabagal. Sa una, inisip ko na baka abala lang siya, ngunit unti-unti kong napagtanto na ito ay sadyang paglayo. Nalito ako. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang lumamig ang dating mainit na kapaligiran? Hindi ko alam kung pinoprotektahan ni H ang kanyang sarili o kung ito ay dahil sa akin. Sa tanghalian, nagkita kami sa isang cafe. Mas tahimik si H kaysa dati at tila awkward ang kanyang ngiti. Masyado ka atang abala nitong mga araw na ito, di ba? Mahinang tanong ko. Tumango si H at nagbuntong hininga. Oo, marami lang talaga akong ginagawa. At saka, gusto ko lang muna mag-isa. Matapos niyang sabihin iyon, natahimik ako sandali, ang salitang gusto ko lang mag-isa. Ngunit ang kahulugan sa likod nito ay malinaw. Takot siyang ipakita ang mga banayad na damdaming lumitaw sa pagitan namin. Tahimik akong tumingin sa kanya at nagsalita. Masyado ba akong nagmadali? Nagdulot ba ako ng bigat? Iniwas ni H ang kanyang tingin at hinawakan ang kanyang tasa ng kape. Hindi. Hindi naman sa ganoon. Mahirap lang talaga ang humarap sa ganitong mga damdamin. Ang kanyang boses ay laging maingat, ngunit kasabay nito ay tapat. Naluha ako sa kanyang katapatan, ngunit sa parehong oras gusto ko siyang maunawaan dahil ang katapatan na iyon ay siya mismo. Habang naglalakad kami palabas ng cafe, naisip ko, ang paglayo na ito para sa kanya, di ba? Para protektahan ako. Ngunit komplikado ang aking puso. Habang papalayo siya, mas gusto ko siyang lumapit. Nararamdaman ko ang pagnanais na hawakan ang kanyang kamay at manatiling kasama siya ng tahimik. Ilang araw pagkatapos, sa pakikipag-usap kay Jay, bahagya kong narinig ang katotohanan. Parang tinatanggihan ni ate ang sarili niyang puso habang hinihintay ang mga text mo, sabi ni Jay. Tumango ako. Kaya naman pala, gusto niyang buksan ang kanyang puso sa akin, ngunit kasabay nito ay takot siyang masaktan. Sa aking puso, nagpasiya ako. Kailangan kong maunawaan ang paglayo niya, ngunit maghihintay ako. Hindi magmamadali, hanggang sa maging handa na siyang buksan ang kanyang puso. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatingala sa kisame, iniisip. Ngayon lang ako nakaramdam na posible na malapit ka sa isang tao, ngunit sa parehong oras, malayo, sa kanyang katahimikan, sa mga damdaming nakapaloob dito, at sa aking nararamdamang pag-aalala, unti-unti akong natututo ng pasensya at pag-unawa. May isang hindi nakikitang pader na nabuo sa pagitan ni H at ko. Ngunit hindi naman kailangan na gumuho ang pader na iyon para magsimula ang damdamin. Ang pag-unawa sa isa't isa at paggalang sa mga puso ng bawat isa, habang dahan-dahang lumalapit, iyon ang mas mahalaga na unti-unti kong natututunan. Kaya naman, sa gitna ng paglayo, kami ay nanatiling konektado, naghihintay ng maliliit na senyales mula sa isa't isa habang pinapanatili ang aming mga puso. Sa loob ng ilang araw, iniisip ko si H na matagal nang hindi nagpaparamdam at nabigat ang aking kalooban. Alam kong sinasadya niyang lumalayo, ngunit ano ang dahilan? Nagdulot ba ako ng problema? O sadyang pinoprotektahan niya lamang ang kanyang sarili? Nagpatuloy ang mga tanong, ngunit ang sagot ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng personal na pagkikita. Kaya, bigla akong nagpasiya. Pupuntahan ko siya ngayong gabi. Nang makarating ako sa apartment ni H, may malambot na liwanag na lumabas mula sa bintana. Nakatayo siya sa tabi ng bintana at nakatingin sa labas. Kahit sa dilim, makikita ko lamang ang kanyang silweta, ngunit nararamdaman ko ang tensyon at pag-iisip sa kanyang balikat. Tahimik kong pinindot ang doorbell. Nang bumukas ang pinto, bahagyang nagulat si H at tumingin, ngunit dahan-dahan siyang ngumiti. Dumating ka na. Sa mga salitang iyon, hindi ang karaniwang biro, kundi may halong tensyon at inaasahan. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Mahinang tanong ko. Tumango si H at pinapasok ako sa loob. Pagkapasok ko sa apartment, sinalubong ako ng mas maayos na sala at malambot na ilaw. Nang imungkahin niyang umupo sa sofa, umupo ako
at siya ay umupo sa tapat ko. May sandaling katahimikan, ngunit hindi ito awkward. Sa halip, maramdaman namin ang mga damdamin ng isa't isa sa pamamagitan ng kanilang paghinga, ang paggalaw ng kanilang mga daliri, at ang bahagyang paggalaw ng kanilang balikat. Bakit? Bakit ka lumayo? Agad kong itinuloy ang tanong. Tinitigan ako ni H ng matagal bago huminga ng malalim. Natakot ako sa mga pagkakaiba namin, sa paningin ng tao at sa takot kong masaktan ka. Kung bubuksan ko ang puso ko, baka masaktan ako. Malalim akong tumango. Naunawaan ko. Siya ay palaging tapat at hindi niya maitatago ang kanyang damdamin. Ngunit kasabay nito, alam niya kung gaano kadali makasakit o masaktan, kaya niya pinoprotektahan ang kanyang sarili. Ko, ang boses ko ay mas mababa at mas malambot kaysa dati, nanginginig. Ang mga damdaming pinili ko ay hindi kayang pasanin ng iba. Ito ang gusto ko. Anuman ang mangyari, tatanggapin ko ang damdamin na iyon. Sa mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata ni H. Naramdaman kong basa ang kanyang mga mata. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa akin at matagal siyang hindi nagsalita. Naramdaman mo bang bahagyang nanginginig ang aking kamay? Pinagsama niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan at kinuskos ang kanyang mga daliri. Talaga bang ganyan ang iniisip mo? Mahinang tanong niya. Oo, tahimik akong tumango. Ang ibig sabihin ng pasanin ka, hindi ba iyan trabaho ng iba? Ito ay dahil gusto ko. Matapos ang mga salitang iyon, bahagyang nagbago ang hangin sa sala, lumalim ang katahimikan, ngunit ang init at kapanatagan ang pumuno sa espasyo. Bahagyang hinawakan ni H ang aking kamay, napakagaan. Ngunit sa maikling pagdampi na iyon, naramdaman namin ang mga puso ng isa't isa. Hindi niya agad inalis ang kanyang kamay, tumingin siya sa akin, tila humihinga ng malalim. Kung gayon, magiging tapat din ako. Mahinang nagsimula siya. Ang dahilan kung bakit kita iniiwasan ay dahil gusto kita. Sobrang gusto kita. Pero natatakot akong baka hindi ko kayanin kapag masyado tayong naging malapit. Kaya sinasadya kong lumayo. Tahimik akong huminga at lumapit pa ng isang hakbang. Kung gayon, paghatiin natin ang takot na iyon. Dahan-dahan habang pinoprotektahan ang isa't isa. Sumilay ang isang ngiti sa mga mata ni H. Ang ngiti na puno ng kapanatagan at pag-asa na hindi ko pa nakikita dati. Hinawakan niya ang aking kamay. At sa pagkakataong ito, mahigpit niya itong hinawakan at hindi binitawan. Okay lang ba ngayong gabi? Mahinang tanong niya. Oo, okay lang. Okay lang tayo basta magkasama tayo. Sagot ko, habang mahigpit ang paghawak sa kanyang kamay. Noong gabing iyon, matagal naming pinag-usapan ang mga puso ng isa't isa, ang aming mga takot, mga sugat, mga pag-asa, at ang maliliit na kasiyahan. Kahit sa mga sandali ng katahimikan, ang presensya ng isa't isa ay nakapagbigay ginhawa at ang init ng aming mga kamay ay nagpaunawa sa isa't isa. Bagamat hindi natin nalutas ang lahat ng problema sa isang araw, sa pamamagitan ng pagpapatibay ng aming mga puso at pagpapahayag nito ng tapat, unti-unting gumuho ang pader sa pagitan namin. Ang koneksyon ng damdamin na iyon ay malalim, ligtas at higit sa lahat, natural. Noong gabing iyon, natanto ko, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang magmadali. Ang paggalang sa puso ng isa't isa at ang dahan-dahang paglapit, iyon ay sapat na upang maging malakas at makahulugan. Sa pamamagitan ng gabing iyon, natamo ni na H at ako ang lubos na katapatan at pag-unawa. At ngayon, handa na kaming magpatuloy. Hindi na itinatago ang aming mga damdamin, dahan-dahan ngunit tiyak. Simula noon, kinumpirma ni na H at ako ang aming mga damdamin ng tapat. Ngunit ang pagkumpirma lamang ay hindi agad nagpabago ng lahat. Pareho kaming maingat. Alam namin na hindi ka magbabago sa isang iglap. Gayunpaman, mula noong gabing iyon, may malinaw na pagbabago sa pagitan namin. Ilang araw pagkatapos, muli akong bumisita sa apartment ni H. Sa pagkakataong ito, sapat na ang simpleng pag-uusap. Hindi na kailangang subukan o kumpirmahin, ang simpleng pagiging magkasama ay makahulugan na. Binuksan ni H ang pinto na may malambot na ngiti, at sa ekspresyon na iyon,
may halong kaunting tensyon at kapanatagan. Sa pagkakita ko ng kanyang mga mata, naramdaman ko ang isang banayad na paggalaw sa aking puso. Pag-uusapan na lang ba natin ngayon? Mahinang tanong ni H. Tumango ako. Oo, ngayon dahan-dahan na lang, sapat na ang pakiramdam sa isa't isa. Nang magtabi kami sa sofa sa sala, mas lumapit si H sa akin. Sa maliit na distansya na iyon, tila nararamdaman ang paghinga ng isa't isa. Ang tahimik na musika at ang sikat ng araw na tumatagos sa kurtina ay banayad na bumabalot sa amin. Sa ilalim ng liwanag na iyon, ang kamay ni H ay natural na dumampi sa aking kamay. Bahagya kong hinawakan ang kamay niya at siya ay ngumiti at tumingin sa akin. Masyado akong nagmadali noon, sabi ni H, habang inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng akin. Ang init na iyon ay mainit, at sa sandaling iyon, tila natunaw ang lahat ng tensyon. Ako rin, mahinahong sagot ko. Ngunit ngayon, maaari na tayong pumunta sa sarili nating bilis. Sapat na iyon, basta magkasama tayo. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang ulo bago muling tumingin sa akin. Talaga bang okay lang? Ako kasi medyo matanda na at marami nang naging karanasan sa buhay. Bumagal ang kanyang pagsasalita at sa kanyang mga mata ay may bahid pa rin ng takot. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay at malumanay na sinabi, ang edad ay numero lamang. Ang iyong buhay at karanasan, ang iyong puso at katapatan, iyon ang mahalaga. Gusto kong igalang at tanggapin ang lahat ng iyon. Matapos marinig iyon, pumikit si H sandali bago bahagyang ibinaba ang kanyang ulo at ipatong ang kanyang ulo sa aking balikat. Pwede ba akong sumandal dito? Ang kanyang boses ay puno ng mas maraming kapanatagan at tiwala kaysa dati. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang buhok. Siyempre, simula ngayon, sabay nating protektahan ang isa't isa at dahan-dahang maglakad. Sa ganoong paraan, tahimik, ngunit tiyak na naramdaman namin ang isa't isa. Ang init na nadarama sa pamamagitan ng mga daliri, ang paghinga na naririnig sa kalapitan, at ang banayad na pagdampi o pagkakatapat ng mga balikat at braso. Ito ay isang sandali kung saan maaari naming maunawaan ang isa't isa nang hindi nagsasalita. Noong gabing iyon, matagal kaming nag-usap. Ang aming mga takot, mga inaasahan, at ang aming maliliit na pag-asa sa hinaharap. Si H ay tapat na nagbahagi tungkol sa kanyang mga nakaraang relasyon, mga sugat at kalungkutan. Ako ay maingat na nakinig, at sa bawat sandali na siya ay nagsasalita, tapat akong nakikipagdamay. Sa gitna ng pagkakaisa, kami ay lalong lumalapit sa isa't isa. Nang lumipas ang oras at lumubog ang araw, ang malambot na ginintuang liwanag ay bumalot sa silid. Mahigpit na hinawakan ni Hatch ang aking kamay at ngumiti. Masaya ako ngayon. Nakapag-usap tayo ng ligtas at tapat. Bahagya kong hinawakan ang kanyang kamay at sumagot, ako rin. Natutuwa akong pwede na tayong lumapit sa isa't isa ng tapat ngayon. Sa sandaling iyon, sa kailaliman ng aking puso, ako ay nakumbinsi. Magsisimula kami ng dahan-dahan, ngunit handa kaming unawain at protektahan ang isa't isa at magkasama. Hindi kailangang magmadali. Sa halip, ang dahan-dahang paglalakbay na ito ang nagpatibay ng aming relasyon. Noong gabing iyon, sina H at ako, unang beses na tahimik kaming nagtawanan at naghawak kamay, naramdaman ang presensya ng isa't isa. Bagamat hindi marami ang aming sinabi, sapat na ang lahat. Sa aming mga mata, mga daliri, paghinga, at maliliit na ngiti, ang aming mga puso ay nag-ugnayan na. Sa ganoong paraan, nakamit namin ang isang bagong simula. Nangako kaming lalapit ng dahan-dahan, iginagalang ang mga buhay at damdamin ng isa't isa at pinoprotektahan ang isa't isa. At alam ko, ang pag-ibig ay hindi mga malalaking salita o mga dramatic na sandali, kundi isang proseso ng paggalang sa puso ng isa't isa, pagtiis ng magkasama at paglago. Noong gabing iyon, bahagyang ipinatong ni H ang kanyang ulo sa aking balikat at niyakap ko siya. Tahimik, ngunit tiyak na kapanatagan at kaligayahan ang bumalot sa amin. Ang landas na hindi itinatago ang aming mga damdamin, dahan-dahan ngunit tiyak na nagpapatuloy.
Iyon ang aming bagong simula.